aksidente mangyari. Oh, lalo na sa hagdan. Yung iba magbiro sa hagdan pa. Pag padaos-os, ay hindi na pwede. Kasi ang flooring sa hagdan, sa kapal ng pintura, pag nabasa yan, ma-slide ka dyan. Lalo na kung may langis-langis. Oh. Pangalawa, itong sunod, number 6, distancing others from the work or allowing yourself to be distracted. Minsan kasi, mayroong tao na may nagtrabaho, didikit-dikit ka, lalo na pag grind na grind. Diyan madisgrasya. Alam mo na na grind, malapit-lapit ka ba doon? So, distansya ka, ikaw mismo ang distansya. Kung hindi iiwas yung nag-grind, ikaw mismo ang iiwas. Kaya minsan dyan, nag-grind. Minsan minita ako, lalo na kung yung pag-grind niya, ang baga, dito tatalsik, may dumadaan na tao. Di yan maganda. Kasi yung naglalakad dyan, walang kuwan sa mata. Ngayon, biglang tumalsik yung yung kuwan na igos sa mata, napuwing. Sambahan. Kaya bawal din yung lalapit-lapit ka doon. May nag-grind. Or else, nag-welding yung tao, tapos lalapit-lapit ka, walang mask. Oh. Mayroon akong nakita. Hindi ko lang sabihin kung sino yun. Mag-ispat. Oh, ito yung itak. Walang maskara. Ayaw, pag kuha na kayo. Huli, pero hindi Oh, di ko lang magitin. Hindi na maganda. Kinsa may pa, sino bang hindi pa nakaranas ng nakaluha-luha ang mata pagdating gabi? Anong naramdaman po kung halimbawa tinamaan kang ganyan, nag-willing ka? Ayan ang sinasabi ko. Nay, nakaputang dito. Pero, yan ang sinasabi ko na kuntin, son. Dito ka makuhan pagdating ng gabi, magluha-luha ka tapos mahapdi pa naman. Kaya minsan, pag lumapit ka sa nag-willing, may mas ka talaga dapat. Or may salamin kang maitim. Iyan ang magka-apekto dyan sa welding. Saka mag-match palagi, sir. Huwag niyong gagawin na sa workshop yung mga repair, mga tricycle na hindi nagamit o maskara. Ispat. Iyan ang madali mas kakasira sa mata. Ispat sa may pikit. And then, consider this example of unsafe condition from the worker. Unsafe condition. Example lang ni. Bad practice. No face protection. So, walang protection sa mukha mo. Pangalawa, no arm protection. So, wala kang suot sa ibong... And then, exposed cloth. Yung mga suot mo. Mayroon namang suot mo na di magkakuan sa halimbawa nag-overhead ka. Tapos pasok ka dito. Exposed solvent. Yung solvent, alam mo na yung solvent. Ano ba? Makasinghot ka dito. Yung mayroon ding bakal na malalain, maiba ang amoy. Ibang klaseng bakal yan. Yung depende siguro sa klase sa mga chemical na halo sa bakal. Yan, parang solvent. And then, fire exit kung obstructed. Ang fire exit obstructed, yan hindi maganda. Kaya dapat, pag may apoy, walang makaharang kung umalis ka o tatakbo ka. Saka kunting apoy lang sa workshop. Kung halimbawa sa workshop ka ng trabaho, may fire extinguisher naman eh. Unless alam mo rin yung area sa fire extinguisher kung saan banda. Hindi na kailangan magpa-alarm, sir. Basta makaya na palungon. Kung kaya lang palungon, pero kung hindi na talaga kaya, laki na, alarm ka na. Kunting apoy-apoy lang may fire extinguisher. Ba natin mo nag-fire extinguisher? Alarm kasi ba niya, kamay rin kalayo. Kasi mamaya, nagtakbuhan yung mga tao ng trabaho doon, na-disgrasya pa sa tangke pa. Di ba kapalo mo open sa fire extinguisher? Imposible nagkuha ka ng BT. Nagkuha ka ng BT, hindi ka kamao.
Kaya nga may bite. May pool. Pin. Oh, fire bucket unsweeted pour. So, sa amin kasi sa kampo, nung trabaho ko sa AI, lahat ng kampo namin may fire bucket, tsaka drum, pintura na for fire use. Para kung may sunog man, kahit maliit lang, makakuha ka ng tubig kagad. May naka-reserve na kagad ng tubig. Mayroon siyang fire bucket. And then, electrical fires should... So maraming force din ang sunog minsan galing sa electrical. Bulang tubig sir, patay na. Wala. Ang electrical fire, di pwede yung buhusan yung tubig. Baka maya pati kayo na kuryente. Mayroon talang papatay sa barko parte sa electrical fire. Oh. Mayroon talaga ABCD, hanggang ABCD yan. Foam sir, yung Foam na foam. foam sir, foam. Saka contensan, ito na yung resulta, yung mata mo parang bato, yung buhangin. And hazard arc, eye burn. Kung wala kang kuhan ka ron sa muka, nagkakaroon ka ng burn ngayon sa imong mata. Nasunog, hanggang sa magupak-upak yan. Tapos burn dito, sunog yung dito. Tapos fire. Alam mo yung fire, minsan kumpiyansa ka. Nakakakuha dito, palaki ng palaki ito, hindi mo makontrol. Saka fire explosion, and toxic vapor. Yun na nga yung explosion para yung mag-gaswid ka ba o mag-cutting. Yung naghalo yung acetylene at saka oxygen, tapos biglang mag-open ng ano. Itong toxic. Kita mo yung acetylene pag nabuksan mo, mabaho. So kung mayroong nag-ikot na fumes, tapos may biglang nagsindi, sabog. Fire burns or arc eye, yung mata mo, nakuha mo sa parang pagkislap ito, yung kislap sa pag-welding. Tsaka yung fire burns, at saka electric shock. Marami din dito nangyari sa electric shock, minsan namatay, nakuruntihan. At saka yung last, yung fumes. Yung fumes, maski hindi ka nag-welding, nagkarga lang kayo kung tanker, sinasakyan nyo, maamoy mo talaga ito. Lalo na yung tinatawag na kuhan, yung layo pa yung kargahan mo, yung terminal. Tapos ang barko padikit na, makuha mo na, mapansin mo na yung baho. So ito delikado ito. Kaya swerte ka kung halimbawa sakay ka ng ako sa bagay, puro tangker naman nasakyan ko hapit, halos. Papasok to sa inyong kwarto. Sa iyong papasok yan. Kahit may exhaust na, sir. Kahit na may buo yung kwarto mo ba, yung sarado. Maamoy pa rin ang amoy sa kargamento. Kapit sa sinina na nga. So ito yung delikado din. Unti-unti kang killing me supply ito, killing me supply. Ito, automatic to, pag nakurintiyan ka talaga, patay. On the spot. Depende sa voltahe, sir. Ditso cremate yan. Kaya nga, ay yung kumpare ko nga, nagkabit lang ng antena, yung antena sa radyo-radyo, kasi membro ako sa una sa radyo-radyo. Sumabit lang yung kawayan, baking kawayan. Sumabit lang sa mainline sa kuwan. Ay, secondary pa yun. Ay, disgrasya. May kawayan ni... Ay, bukas pista na sa kanila. Sinabihan nila ko, prep, punta ka sabay, mista ka na. Ay, pagdating ng hapon, balita, gidala na sa ospital. Kaya pala, ambulansya, napakabilis. Wala, hindi nakaabot sa ospital. DOA kagad, DOA. Gambit ng mangga. Kaya, delikado ito at saka ito. Killing me supply ito. Ang mangyari sa'yo, killing me supply. Kaya pag sumakay ka ng tanker, piliin mo na yung tanker na product tanker or crude oil. Crude oil. Pero kung chemical na, ay wala. Okay lang primero sakay mo sa barko. Pero pangalawa, huwag ka nang tumuloy. Kaya may kasama ako nga taga chemical fermenting kargamento nila kasi first class chemical.
yung Stolt Nielsen. Stolt ba Stolt? Ganyan no, Stolt. Stolt Nielsen. Sa spelling ato. Ang Nielsen, ganun ang Nielsen. Nielsen. Pero Stolt Nielsen ito, Stolt Nielsen. Iba tayo, ito na lang, Stolt Nielsen. Sakay sa barko namin, pero payat na siya. Payat na. Ay, ayaw ko lang ano ng buhay niya ngayon. Kalipit pa makaya sir. Ah, Kasal pang bili ka. Okay pa eh. okay, pero payat na. Putla-putla na ba? Nagkadalawang sakay kami, nagpasama kami dalawang sakay. Lipat na siya sa TSM. Ay sa TSM, mayroon ding isang principal doon na kayong tinawag na kuan. Yung term shipping, yung saan yung tawag ng kuan kumpanya ni? Ganon din, chemical. Ah? Bas nagkuan ka, magmas ka, wala. Magkaamoy pa rin ka. Yung iba parang matibay na sa matibay na sa amoy. Baliwala lang, walang susuot. Tumaba pa. Okay na sir. Pag tumaba, okay lang. Oo nga, kaya nga, ayaw, huwag kayong sumakay yung tankers nga, yung chemical tankers talaga. Joe talaga, yung Joe. Itong Joe tanker, yung Joe tanker ha, Joe. Saan pa sana ako nito? Ay, niisip-isip ko po. Kasi, kwanto to sa TSM, dati awag ko lang ngayon. Saan po ko sana dito? Isip-isip ko, mamaya. Malaki mga sahod sir. Konti lang yung taas. Hindi man malaki. Kaya, iniwasan ko nang sumakay. Kasi, ang tanker kasi, okay lang kung mga finished product, karga ka ng coconut oil, yung sa Indonesia nga oil, okay lang, okay na yung mga crude oil, gasolin. Ang gasolin, di man maamoy ang gasolin ka masyado. Sa epekto kasi karon na sir, mamayat ka sir. Mamayat ka niyan. Kunambo ka sir. Kagayong sa Jitaw, yung argon. Dati ang welder sa Jitaw, kuan yung walang karong ginamit karon na yung mas bitaw ngayon nga ganoon. Dati silupin lang yung good morning. Ito good morning to ganito. Ganoon lang ako. Talo ka dito tapos welding. Ilan beses may kasama. Sa Saudi, ilang beses may kasama yung welder na si Magbos. Pagdating ng dalawang balik ko o tatlo, nakita ko yung tao na yun na putlang-puta na. Siyempre, sige welding, nahanggap mo yung usok sa kuwan, sa Jitaw, argon. Kaya, ganyan mga kuwan, mga critical din yung kuwan. Ayaw ko lang Sir Asyo kasi, kung ano yung, kasi sa Australia, mayroon namang kuwan dito na may hangin mag-supply. Pero dito sa local, wala yan. Yung panahon na yun. So, yung welding mask and heat shield, to prevent flying object or your face and hair like plaques or spatter, safety glasses or some other approved eye protection should be worn at the welding or cutting. So, kailangan talaga kung mag-welding ka o mag-cutting, welding mask talaga o heat shield. It's shield. Kaya kung wala ito, sunog yung mukha mo. Hair. So may question. May question ito. Sa tangker ito, makita mo ito, sa tangker. Sino may question ito? May mag-question, mahanggap, pagdating sa barko, mamaya, sabihin, totoo pala yung sabi nga, amoy pala, kung makasakay kang tanker. Except na lang sa tanker yung product tanker. Kaya na naman ang chemical tanker. Test muna tayo makayo. Baka tayo eh. Baka tayo na. Okay, sir, may sabihin ka, sir.
Huwag na kayo. Thank you, Sir Fred. Kainin natin yung chemical. Kainin na. Magkain tayo chemical. Napang kumakain ng chemicals. Yan yung mga product ng Good Choice. Okay, so thank you Sir Fred. So good morning. Good morning mga kabakal, millionaires kabakal. At saka sa ating mga followers, subscriber, baser, hater, mga ex ko. Ayan, lang. Especially sa ating mga kabakal nandyan sa US, sila si Kabalasak. Nag-ano sila kanina, nag-live, no? Kabalasak at saka si M. Highwild. Saka si Iron Girl Wild, Kuya Kin TV, no? Chief Engineer Kainglit. Si Jory Monteprio dyan sa New Zealand. Si Joseph Magbanwa nandyan sa Australia. Kumusta dyan, Boss Joseph? Huwag papatay-patay. Saka si Ros Tampos dyan sa Japan. Will, daming huli si Ros Tampos. Marunong ka bang mga Will, Binji? Hindi. Kasi kailangan kayo, pagsiman kayo, marunong kayong mga Will. No? Oh. Tapos sa lahat ng ating hindi ko kayo maisa-isa pag shout out. Maraming nagpa-shout out pero paano yan? Abutan tayo ng 2 araw, hindi matapos. So general na lang natin. Luzon, Visayas, Mindanao, no? 'Yun ang tawag niyan. No? Maraming salamat sa pagsubaybay. Mayroon na tayong 32,000 follower Binji. Pag tumakbo ako ng palakpak naman kayo eh. Pag tumakbo tayo ng Senador Sir Fred, ilan na kailangan ko para manalo? 32 million. 3 million. 3 million lang ba? Kailangan manalo na ako? Hindi siguro. Ha? 20 million. Eh kulang na lang na 19 million na 600 di ba? Kulang na lang. Ha? Eh si Binji, marami itong kamag-anak sa Zamboanga. Uy, shout out pala, may darating tayo sa Zamboanga galing ngayon yatang araw at saka yung galing ng Cavite. Ingat sa biyahe, boss. Nandiyan na siya sa airport. Yun pa lang pag flight kayo kailangan, lalo na pag sa international na kayo, kailangan 4 hours before nandoon na kayo, Dito sa local naman, kailangan 2 hours nandiyan na kayo sa airport. Bakit kaya kailangan maaga tayo? Daming pila, mahaba. No, tapos pag alanganin ka, mayroon kasi akong kasamahan yan, experience, Ang flight niya alas 4 ng hapon. Alas 4 ng hapon. Ay galing sa sa Santa Cruz. Umalis siya ng mga 2:30. 2:30. Eh ngayon na traffic man, grabe man ang traffic. Naiwanan siya ngayon sa Kasi pag niyan, hindi ka na pwede makapasok doon sa awan. Nandoon na, hindi na. Balik siya. Balik. Eh, nakapapansit na, nakapadispedida na. Sabi ko, baka kulang yung pansit mo, dispedida ka uli. Kaya, yun ang dyan, Huwag kayong magpa-special na antayin kayo ng eroplano. Nako. Hindi yan. No? Hindi yan, yan. Kaya, 4 hours before, pag international flight, 4 hours before, nandoon na kayo. Okay? Pag itong domestic, 2 hours before, kailangan nandyan na rin kayo. No? Anong i-prepare niyo? Kailangan mayroon kayong mga valid ID. Passport ninyo, Siemens Book. Kailangan passport, Siemens Book. Dito lang yan sa ninyo, documents ninyo, yung maliit ba na sling, Nandyan lahat yung documents mo. Pag uwi mo naman, marami ka ng dollar, saan mo naman ilagay, Binji? Sa malita o hindi? Kasi sa malita, bubuksan yan, ubos yung pinaghirapan mo. Minsan tinatahi pa sa brief dito. Tinatahi pa sa brief. Kaya pag naglakad ka, $8,000, marami man yun, gaganon-ganon ka maglakad. Marami man, nakahawak pa ka dito kasi baka laglag. Yung minsan naman yung belt, belt dito nila Sir Fred, na-experience mo yan? May doble. Pag hinold up ka man, nandyan pa rin. Kasi ngayon, balik na naman yung hold up. Huwag kayong kumpiyansa sa airport. Shout out pala dyan sa airport. Nadali yung bagay ko dyan nung 2000 2001. Hindi. Hankiri ko pala, hankiri. Yung isa kong hankiri, yun ang nasalisihan. Yung mga sapatos ng mama ko at saka papa at saka yung welding books ko na binili sa US. No? Nawala.
Ano ba, yung tulok-tulong ba na magtulak-tulak ng kariton? Ay, ang mali ko doon kasi maraming may nagpadala ng dalawang hanki, ano rin, ganyan. Kaya kayo, huwag kayong magdala ng mga padala-padala. Tandaan ninyo yan. Ha? Doon ko nalaman, magtututbrush na ako kasi Pasig man ako na uwi. Tututbrush na ako. Uy! Kulang man yung ano ko. Ay, wala. Wala na, binalikan ko, wala na. Kaya pala nung sa taxi ako, nagtawag, may radyo man. O sabi ng driver, wag niyo akong, baka maubusan ako. So yun, pinagpaparty-party na. Yung handkiri ko. Kaya wag kayong kumpiyansa. No, yung mga, marami nang nawala na mga dyan, manakawan ng yung laptop, nandoon yung mapapilis mo, iwan-iwan mo. Ubos yan. Ha? Bagahe mo, kailangan nakapadlock yan. Yung pa nga dati, binabalot pa ng plastic. Nakakahiya ba sa airport natin, no? Nakakahiya. Ngayon, balik na naman. Balik na naman yung mga nakawan dyan sa Kailan lang, nung isang gabi tayo nakita ko na ninanakaw yung binubuksan yung bagahe. Manglahi yun? Thailand, sir. So dito rin sa Pilipinas, kailan? Marami nang dyan. Maraming na iskandal na mga ninakaw yung mga gamit, no? Kaya huwag kayong maglagay ng mga mamahalin na mga gamit nyo sa malita. Okay? Cellphone nyo, tama na, laptop nyo, nandyan sa mo, huwag mong ibagahe. Kasi in kaso mawala yung bagahe mo, kasi minsan madili yung mo, bagahe. Nakarating ka na, yung bagahe mo pa hindi pa nakarating. Nakapunta sa ibang lugar. After 1 week o 5 days, saka pa 3 days, pinakamabilis. Pagpunta mo sa airport, bukas na yung malita mo. Wala na. Kung mayroon kang mga mamahalin doon na mga wala na yan. Ninakaw na ng mga kwanggol. Diba? So, kaya yan ang ko sa inyo tip. Pag mag-flight, okay? Bawal yung mga na mga liquid. Yung mga perfume ninyo na mga mamahaling perfume, bawal ihankiri yan, Kahit sabihin mo na yung lotion, mga liquid. Maliit lang dapat, meron ka. Okay, mayroong Yung paalis ka tapos maraming dalang gamot. bawal yan. Yan, shout out. Good morning, good evening dyan sa iyo, idol, at saka si Kabalasak, at saka yung wife mo, no? So, yan ang experience sa airport, no? Doon kasi yung bagahe, yung tatlong parang handkiri ba na maliliit na yung bag lang na hinangkiri ko yun, sapatos, binili ko doon sa GC Pine, pasalubong sa mama ko at saka papa. Tapos yung welding box, kasi may nabili ako doon na, dito kasi atin mga national bookstore, wala na yung mga welding box na Dati mayroong yun, yung 5 Peter handbook. Ngayon wala na, patay na siguro yung author. So yun, marami akong nabili kung paano pinaka-basic talaga sa welding. Nandoon yung kung paano pinaka-basic. Ka ng mga sasakyan, mag-assemble ka ng mga chassis, mga nandoon lahat. Sayang. No? Shoes, 2 shoes, leather. Wala, ganyan lang talaga. No? So, yun ang ninyo. Kailangan aware kayo. Huwag kayo magdala yung galing sa barko, magpadala yung kasamahan nyo. Huwag. Kahit kapitan pa yan, chief engineer, huwag ka magdala. No? Lalo na, galing din dito. Padala doon sa Malay mo ba kung drugs yung pinadala papunta doon, adik pala yung doon. Minsan, nagpapadala ng tuyo at saka yung alamang bagoong. Bawal yan. Bawal. Huwag kayong talaga. Minsan naman sa airport, may kaibigan ka. Halimbawa, Hong Kong o saan man, mga kababayan natin, marami siyang bagahe. Huwag kayong niyan, mamaya may drugs siyang na yan, ikaw madali. Huwag kayong tatanggap ng padala kahit ano man yan. Pira, ganun din. Kailan lang bagong may nag-sima na nagpadala ng pira, itong AB yata yun, itong asawa ng sima na opisyal, mahilig pala sa yung tawag nito road pass. Di na-road pass sa madaling salita ni AB ngayon dahil yung babae mahilig man sa mamam. Ang gusto pa ng babae punta pa doon sa tinirhan na apartment. Ay doon nadali na-road pass ni AB.
Yun pala, hindi niya alam. After ilang weeks, natrangkaso siya tapos may mga rashes na lumabas sa kanya. HIV positive pag pamedical niya. Yung babae, sir. Siguro, nando sa babae, nakuha niya yun. Nakuha, or dati doon siya sa barko, nakagamit din siya doon sa abroad. Tapos, pero ang suspect niya doon sa babae. Asawa ng seaman. Kaya, Benji, wag kang sabihin naman kay pag-meet up sa wag kayo magpadala. Kasi dalawa man yan, pag na-hold up ka rin, na may pinadalang pira sa'yo, hindi man maniwala yung seaman na OFW nagpadala sa'yo, na-hold up ka, sabihin mo, ano mo yan, style mo. Diba? Wag. Mayroon na ngayon GCash, mayroon nang padala ngayon ng mga transfer. Bawal kayo mag-inom, kayo ng mga alak. Tanduay, para kang hindi siman, dapat inumin mo yung mga ha? Jack Daniel, Black Label, Remy Martin. Pangmanoy yan, sir. Gusto niya pangmanoy. Kaya mukha kang matanda, tanduay pala palagi iniinom mo eh. Hindi, wag kayo mag-ano ng mga alak. Galing sa ibang bansa, Tsaka yung toys, yung gun toys. Yung may kasama kasi akong EB na taga Cebu. Bumili siya ng toys na parang BB Armalite. Para sa anak niya. Sa South America binili. Ngayon sabi ko, bakit magbili ka niyan? Ang dami-dami sa Divisoria yan. Hindi, Pit, maganda to. Ay ngayon mayroon pang plastic na kintab din na parang bala. Sign up kami sa UK. Biruin mo, doon sa airport, na-hold siya ng interrogation mo na siya doon, interview. Tapos, tagal siya na kasi may domestic pa man kami papuntang London na Heathrow Airport. May escort na isang police, aeroplano. Sabi ko, kita mo talaga to kaya sinabihan ko subuson, bata mo, tigas ng ulo. Ngayon, iniwanan namin sa Pagdating sa airport Manila, may sundo na pulis kaagad. Yung dahil lang sa toys na akuan. Kasi nakatimbre na eh. Biruin mo yan. Walang doon, toys man na magkuha ka pa ng permit. Parang kasi, Parang tunay tingnan eh. Oh. Ay, yung ibirin, mukha rin, pigado rin ang mukha. Isa pa pala, pag kayo sa sampa, or kayo sampa, kailan bagong gupit. Mayroon kang isang taga Kumbal, Compostela Valley, EB. Mukha siyang Arabo na tapos balbasarado, tapos yung buhok niya kulot-kulot na ba? Ay, din sa immigration. Punta mo na siya doon, in-interview mo na siya doon. Magkabalang terorista. Sabi ko, mag-ahit ka, para gupitan kita. Hindi napit doon na sa atin. Kasi marunong ako sa gupit. 3 klase yung gupit ko sa barko. Pang finish contract, pang extension, pang stay on board. Ibig sabihin, stay on board, bawal kang lumabas. Pang extension, ibig sabihin, tutubo pa naman yung buhok mo. Pero pang flight, maganda yan, pang flight na eh. Diba? So yan ang na-experience ko ba sa mga kasamahan ko na matigas ang ulo. Kaya hindi hindi mag-flight kayo at saka kailangan may jacket palagi. Tapos meron naman akong isang kasama na pustiso, si Kankok. Ito nakakatuwa dahil may pustiso man siya, alam mo niyo ilaw sa eroplano, madilim, man yan, dim lang. Tinanggal niya ang pustiso, tapos binigyan ko man siya ng red wine. Kasi sa eroplano, mayroong mga red wine, ganyan kaliit. Sabi niya, sarap ito, Pit, Dalawa, pinisingan ko agad ng beer. Sus, nakatulog ang bugoy. Yung niya, pustiso, man ng tisyo. Siyempre, ililigpit naman ng stewardess yan. Stewardess yan. Sus, ito ngayon, pagising niya, uy, asan yung ko dito? Sabi, kinuha na ng stewardess. Halungkat siya doon sa, garbage sa aeroplano. Sabi ko, pabayaan mo na yan, ba? Sumampa, bungal eh. Grabe experience. Shout out, Mayor, dyan sa Tondo, taga-Tondo yun eh.
Oh, yung habol pala. Tsaka ano habol. Tsaka yung, ang tawag nito, yung, wag niyong dadalhin. Ha? Yung mga manual sa aeroplano, ha? First time sumampa na aeroplano, dinala yung manual ang buwang-buwang. Kumot at saka yung medyas na manipis. Pero ito, totoo, may kasama talaga ako na hindi naman sa set out. Baka talagang yung medyas ng aeroplano, yun ang inano niya, Sir Fred. Sobrang tipid sa sarili. Sabi ko, sumasahod ng $5,500 per month. Nandampot ka dyan ng medyas sa aeroplano. Tapos doon sa namin, changing room na locker namin, itong tiles namin, yan, may heater ba? May heater. Kasi malamig, lalo na pag sa Norway o sa ibang sa malamig na inano man yan, inoon yung heater, yung medyas niya doon parang daing na danggit ba, dyan din. Sinitap, sabi ko, George, so mong niya na kuan, kasi kakahiya ba sa mga puti natin? Huwag kayong magtipid sa sarili ninyo. Brief, medyas. Dala kayo ng ha? Kasi milyon ang kikitain nyo sa isang kontrata, tapos anhin pa yung kabayo kung wala na yung anhin pa yung kumpay kung wala yung kabayo. Di ba? Kayo man yung, kumbaga, kabayo, huwag niyo tipirin sarili ninyo sa kagamitan personal. Ha? Meron kong kasamahan, gagalit pag hindi malamig yung beer. Beer bugnaw day, brief lawlaw. Anak ng tipaklong talaga, Kaya ng mga experience sa pag magbiyahe kayo ba, no? Minsan naman, mayroon pang yung sobrang takaw ba? Connecting flight, Dubai, tapos Europe. Minsan kasi mayroon lang time na ninyo sa airport, ilang lang, 45 minutes, ha? Malayo pa yung connecting flight mo ba? Tapos nadudumi ka sa nag-LBM dahil sobrang gutom siguro, walang pagdating sa airport ng Dubai, LBM, Sir Fred, talagang tagal sa kubita. Naiwanan sa aeroplano. Laking issue yun kasi naiwanan sa aeroplano dahil sa nag-LBM. Sama po, sigarilyo naman Sigarilyo pa. Yung manigarilyo. Sino pala manigarilyo ay? Lalabas sa airport? Kasi walang smoking area sa airport. Doon ka, lalabas ka doon sa mga gilid-gilid. Maiwanan ka rin. Yan. Yan sir, meron na yan sir. Maliit na kubiko. Ito yung lahat. Pausok. Sino bang manigarilyo ay dito? Mukhang astre ang mukha. Wala. Huwag kayo magsigarilyo na. Iwanan nyo na yan. Bakit kaya? Hit ka sa sigarilyo kasi malayo pa yung hangin. Nagsisigarilyo. Makalanghap ka kahit malayo. No? Tsaka yung amo ko nadala, yung amo ko namatay sa sigarilyo. Ilang kaibigan ko patay sigarilyo. Lung cancer at saka emphysema. Disturbo man yan sa trabaho. Imbis na mag-wielding ka, mag-UUC ka, akyat ka muna doon sa itaas. Patay oras ba? Ha? Lalo na pag nasa tangkir kayo, no? Shout out pala sa ating si Kabalasak at saka si Kainglit. Si Imhay Weld at saka si Chief Engineer Kainglit. May nag-comment sa kay Chief Engineer William Kainglit na yung tubo daw straight tapos hindi niya alam Chief Engineer 'yun. Sabi niya, bagong pick. Mahinang nila lang. Ganyan talaga, Chip. Maraming hindi nila alam na mga mga batang promil pala yung nila. Kaya sa atin, maglana na lang. Oy, boss, baka malaki na yung putot mo dyan. Harvest natin. Yun pa lang sa ninyo, may nagtatanong. Dito, in situ. Pwede kayong kumuha ng in situ, boss, dito. Ano bang requirements bago kayo magkumuha ng in situ? Kailangan mayroon kayong at least 1 year work experience na isang welder kayo. Okay? COE. No? Yun ang kailangan. Sino ba ang nag-i-issue ng in situ? Only TISDA Accredited Training Center. Both yan, galing sa ISMAW, GMAW, IPCAW, GTAW, o anong klase ang kukunin mo, TISDA Accredited Training Center lang. Doon kayo pupunta.
Huwag kayong bibili sa recto ha. Mayayari kayo. Sabihin nyo, Kompleto sa recto. paggawa mo na ako ng G-Tau in situ sa recto. Wala yan. Mayayari kayo dyan. Ibig mo sa recto. Okay? So yan, only accredited training center, doon kayo makakuha. No? Saan yung pinakamalapit na provincial office sa TISDA, pupunta kayo doon. Doon kayo mag-inquire, mag-ask kayo kung sino yung mga accredited na training center related sa NC, NC2, no? Or NC1, or NC3, or NC4. No? Okay? Sir, sabi niya ngayon, sir, kahit gaano ka daw kagaling, sir, may basher ka talaga. Oh, ganyan talaga yan. Siyempre, hindi naman lahat natin maano yan sila. Lalo na sa akin, marami kasi marami man akong, oy, bati nyo siya, Ibana. Pakibigay mo na susi doon sa ano. Ibigay mo na susi. Di ba? Sa ganyan yan. Ganun din. Parang ano ba, umpisa ka, kagaya nito, first time kayo, magti-training kayo, yung mga kapitbahay nyo, yung mga kaibigan mo, ibabas, ano ka, hindi maniniwala, i-discourage ka. Huwag ka dyan, bugos yan. Alala ko yung first batch dito nung 2023. Kasamahan nila, yung kaibigan niya, nangangansaw pa, huwag ka dyan. Yung 4 years nga, hindi nakasampa ng barko. Yan, pan 3 months. Ngayon, asan sila ngayon? Diba? Yung 4 years, nasa Kalaw pa rin. 4 years, nasa Kalaw pa. Yung iba, sipa, umuwi na lang, galing ng Manila dahil hindi natanggap. Diba? Dito, ito talaga multi-skills. Kaya ito yung mapabudgetan natin sa ating government, multi-skills development. Pag gusto mo magbarko, yan ang kukunin mo. Ha? Gusto mo mag-land base, ito kunin mo. Dapat nga itong natin, Sir Fred, mga sa ating government, libre na lahat ba? Passport, seaman's book, mga training, lahat, libre na. Sa land base, ganun din. Libre na. Kaso wala. Maggasto sa Government. Government, lahat ng mga yan. government pa rin ang maghanap ng trabaho nila. Oh, government maghanap ng trabaho. Oy, pala doon sa para pala doon sa nagtatanong. Hindi tayo agency. Isa tayong training center sa pang-barko at saka pang-land base. So, ano man itong pang-barko? Pang-seaman ba? No? So, iba ang training sa barko. Specialized for seafighter. Only iba naman pang-land base. So, sa land base, nandyan yung ISMAW, GMAW, IPCAW, GTAW, gas cutting at saka plasma. Mayroon pa rin basic machining. Kasi pag hindi kayo matagal man ang land base, pwede kayo sumampa ng barko. Ngayon, ang fitter naman kayo, kung gusto niyo mag-land base, ay mag-upgrading naman kayo ng GMAW, IPCAW, GTAW. Kasi ISMAW lang naman sa atin sa barko. No? ISMAW at saka gas weld. So shout out dyan, Dave. Si Dave, wala na nasiman, parang sabi ko nga, parang kailan lang. No? 3 months lang, kailan lang yun sila dito. Ngayon, dollar earner na. No? Mayroon din naman sabi, medyo mahal daw. Itong 9 courses natin sa seafighter, 9 courses na bundle natin, kung tutuusin ito, abot kayo ng 200K. Pag isa-isahin mo yan. Abutan ka na 1 taon din. Bakit kaya? Itong ISMAW NC1 at saka NC2 lang. ISMAW NC1, para sa nanood pala, no? ISMAW NC1, 34 days ito. Yung NC2 naman, ganun din, 34 days. Itong basic machining sa NC naman is 3 months ito. No? 3 months. So, 90 days na yan. Yung basic natin, gas welding. Ganun din, 34 days. Pipe fitting. Baklas ka ng makina. Basic plumbing. Abutan ka na 1 taon. So, nakasampa na si Benji. Diba? Sampa na. Mayroon nga nag-message yung taga-Sambuanga rin siguro yon. Sir, ano bang dyan? Kasi umabot na daw ng 200,000 yung gastos niya sa training sa Manila. Hindi pa siya natanggap. Sabi ko, sir, baka baka hindi ka nagdadasal. Sir, tuwing linggo daw, nasa Quiapo Church siya. Pinibiro ko ba? So, ang kailangan lang talaga is yung ninyo, sacrifice ninyo dito, no? Tapos yung palang sa ninyo, kasi may nakita naman ako kahapon doon sa niyo ito? Oh. May nakita naman ako doon sa nag-6G kahapon, ng pipe natin. No? Ano yung ginagamit? Dito kasi wala tayong 60-11.
6010 na electrode. So sa ano ninyo, sa tawag nito, sa 6G ninyo. Okay, ito yung 6G. Fixed position yan ha. Baka nung nakaraan dito, sabi ko mag-practice kayo ng 6G. Pagkatapos ng root pass, tinanggal. Dahil ina-grind. Hindi yan, fix yan. Okay? So ito fix, no? 45 degrees approximately. So yung root landing ninyo, ito yung pipe. Nandyan yung ano natin. Ha? Ito yung ano ninyo, yung tawag niyan, labi. Ika nga. No? Kailangan ito, kung ano yung size ng up to lang, 3 mm or 3, 3.2 mm, approximately, ito. Okay? Yung kapal naman, 1/8 din. Okay? Or 3 mm, diba? Ito, root gap. Yung root landing ninyo, ibig sabihin, yung kapal ba, yung bibil, yung labi. Ito. Ito ba, ito? No? Kailangan, hindi rin sobrang nipis. No? Ito yung preparasyon ninyo na para magkaroon ng magandang result. Root landing. Yung labi ba ng Tapos ito naman, standard na pipe, degrees, 37.5 degrees. Minsan may in-interview yung natin. Sino ba yun in-interview? Hindi siya nakasagot. No? 37.5. So total siya, dalawang bibil man yan, 75 degrees. Plus 1 or minus 1. Anong klaseng i-root pass ninyo na electrode? Kasi wala man tayong 60-10 dito, 60-11 or 70-18. Uphill. Vertical, uphill. Uphill, Mag-root pass kayo ng 60-10, yan, pwede kayo mag-downhill. Wag kayong mag-downhill na 60-11 or 70-18 kasi mahirap tong nito. 60-10, yan, pwede i-downhill ang root pass. Kapon may nakita ko sino yung nag-practice ng 6G kapon. Yung gap ninyo ba, kasi dapat 3.2 man yung 60-11 natin, yun ang ninyo. Tutok mo lang sa groove. Ganun lang, Okay, umpisa kayo dito sa ito yung pipe natin. So yung pipe natin, 6, 12, 9, 3. Okay? So kung dito kayo papunta, dito kayo mag-umpisa sa mga 6:30 or 7. Pag ganun. Huwag kayo dito sa alas 6 mismo na 00. Dito ka banda para ka nag-horizontal. Di ba? O kung dito ka naman papunta, ganun din. Dito ka na naman sa 5 or 5:15. Sa inyo hindi. Dito kaya pagdugtungan mo, grind ng konti, umbok dito. Di ba? Umbok. Ngayon, yung may mimintin kayo ng anong tatawag nyo dyan, i-maintain ninyo sa root pass. Mayroon kayong keyhole. Keyhole. Ano ba yung keyhole? Siyempre, itong na ito, mayroon kayong, may tinatawag na pag-in mo ng hinang mo, may ganyan, yan. Crater. So, yun. Pag walang keyhole, hindi tumatagos yan. Wala, bagsak ka kaagad. Bagsak. Ako hindi man ko naka-experience ng ng X-ray. Shout out pala sa maswerte sila si Kabalasak at saka si M. Highwell. May experience X-ray karamihan sa kanila doon kasi mga high pressure man yung Si Otol, yung bunso ko, X-ray yun. Naka-experience na X-ray yun. DNB. Kasi pag kumuha kayo ng DNB, i-X-ray yan. Kaya mahal ang bayad. 5D, 70,000. Yung galing dito natin, sino ba yun? Isa? Si Miorada. Pinatraining siya ng company for DNB. Shoulder lang kapani, sir. Hindi pwede sa inyo yan. Mahal yan. Swerte kayo pinatraining kayo ng DNB. Anong DNB? Date North Veritas. Isa yan sa pag mga barko kasi na mga registered ng DNB, kailangan yung welding na magre-repair sa mga critical na kailangan DNB certified. No? So kayo,
Pag hindi kay DNB, ay ha-hire ng ano yan. Depende na yan sa ni chief engineer. Diba? Pero mag-approve with approval yan sa principal. Ano yan na mga klase? Example, yung mga fuel tank nag-crack. Yung ballast tank nag-crack. With approval yan sa may-ari principal. Kung pwede kang maghinang. So anong klaseng electrode igagamitin ninyo? Diba? So mga 70, 18. No? 70, 16. Yan ang ano ninyo. Yan ang electrode na gamitin. Hindi yung 60-13, ha? Tandaan mo, Tanduay boys. Ha? Yung 16, sir, hindi pwede yun sa yung sikang pang-root pass. Pwede, road pass mo, 60-11. Tapos ano mo, So, yung ano, cupping. No? Yan lang naman mga electrode sa barko. Wag na wag din kayo magwi-welding sa mga bulkhead na hindi alam ni first engineer at saka chief engineer, ha? Bawal yan. Maggagawa kayo ng mga sabitan ng mga chin block, mga tools, bawal. Ha? Wag. Ini na mag-welding kayo doon sa ano ninyo, mga hot work, kailangan alam ni chief engineer o first engineer para hindi kayo mapagalitan. Sipag ka nga, binagwi-welding mo doon sa kustado yung mga round bar, napatay na. Sir, may sabi si Highwell, sir. Yes, sir. May suggestion sa daw, sir. Oo. Tubo daw, umihigop kaya pumapaling daw, sir. Ano yon? Umihigop daw yung tubo. Yan! Anong gagawin ninyo? Kabilaan nga, sir. Ha? Tak? Ha? Okay, heavy tak. Dito. Minsan pa nga, binilagyan pa ng backup dito sa loob. Ganon ba o yung ganon, no? Ganon ba o? Pero hindi na yan kasi mayroong mga tritisan na bawal yan. Kailangan heavy tak mo lang. Ibitak or fitting lang, sir. Oh, fitting lugs. Pag sa mga ano naman, plates, 3G, 4G, 2G, kailangan mo backing plate sa likod. Ito yung ano mo ngayon, ito yung plates. Yan. But join ka, 3G ka ngayon. Lagyan mo dito sa itaas. Dito. Ha? Para hindi mag-distort yung bakal. Diba? Hindi magbibind ba? Oy, shout out pala kay Boss Jury dyan sa New Zealand. Kita mo, hiniting niya kasi na-distort yung, yung plate. No? Yun ang mahirap. Magre-repair ka ng bumingkong. Ha? So, yan ang ano dyan. Kailangan hibitak mo yung ano mo niya. Kasi, ang nakita ko sa kanila kahapon, kumipot ng dito banda. Ha? Permanent tack daw, ilagay, sir. Oh, permanent tack. Permanent tack. Kasi pagdating dito sa tacking ninyo pala, gagrind mo yan, nipisan mo yan. Pagdating doon sa tacking mo na, itutulak mo na yan. Itulak mo ng konti para penetration, ano niya. Or na tsamba, ano mo na kuhan, grind mo na siya, tanggalin mo na siya ng kuhan. No? Permanent tack eh. Kasama na root pass yan. Oh. Kasama na root pass, diretso mo na. Ha? Sino na bang nakapag-pipe sa inyong kuhan? I-segregate natin yung nagpa-pipe, Sir Fred. Tapos na itong luwa, sir. Baka maubos yung isang barko natin na pipe. Upas Siya, na katapos. yung nakapagmasining na, iwan mo na kayo dito kasi maglilityur ako sa inyo. Ha? Ilan ba kayo? 8. 8 kayo? 7. O siyam. Iwan mo na kayo dito. Pabayaan muna natin yung si Tanduay Boys at saka yung mga bago doon. Mga bago, ito si 1, 2, 3. Ha? Nagamit nyo na ba yung ano natin, Sir Fred? Monitoring ano natin chart? Oh. Hindi pwede na pabalik-balik kasi hindi tayo magtapos ng 3 months dito pag pabalik-balik. O, tapos ka na sa 1G o 2G ka na naman. Pero bago kayo mag 2G, 3G, sa pilit join mo na kayo. 1F, 2F, 3F, 4F. Ha? Sa'yo, Boss Benji, ano nang ano mo ngayon? Vertical na? Oy, ito pala may nabanggit ni Sir Fred kanina yung pag in case na matamaan yung mata ninyo ba? Ha? Dito, mag-ano na kayo, bili na kayo ng goggles na may nakasabit palagi. Nakita niyo yung demo ako sa masining? Ugaliin niyo talaga yan. Mura lang namang goggles natin. Dati kasi naglilibre ako ng goggles. Ang na-discourage ako dahil pinagtatapon-tapon kung saan-saan lang. Yung goggles niyo, pwede niyo man dalhin pag uwi ninyo. Dalhin sa barko. Yung, para bang yung medyas na, medyas. Yung sintas ng ano natin na dito, ibitay niyo lang palagi. Magdala kayo niyan.
bitay palagi kasi pag may mag-grind, napadaan ka, wala kang goggles, pwede maaksidente yung mata mo. No? Ngayon, pag nabaunan yung mata ninyo ng bakal, walang marunong magtanggal sa barko na, wala mang doktor sa running vessel. Sisikanmit lang yung medic doon na hindi na marunong anong gagawin? Pag nakabaon yung bakal, go grinding stone ninyo sa mata. Buhok, sir. Buhok. Pwede boxer na ako. Sigurado kayo matanggal yan? Tanduay boys, matanggal kaya? Magnet, sir. Magnet, sir. Patay tayo dyan. Almost tanduay sir. Yan na sir. Sa Milby, asan na yung mo, sigarilyo? Pahingi. Plastic na sigarilyo mo. Bakit? Manigarilyo ikaw, wala kang plastic na sigarilyo. Sinail na, sir. Hindi, hiram lang pakunwari pa. Yung plastic na sigarilyo, paanohan mo to ng papel ng konti? Konti. Yung kalabo, walang damo doon sa barko. Asan ka kukuha? Lakihan mo naman. Anak ng siyukoy talaga. Oh. Ito. Kasi proven and tested nito. Okay. Patay kayo, buta kayo. Kaya manigarilyo na kayo. Ito lang ba? Emergency war scenario. Walang nakakaalam sa talagang Kasi kayo pa naman na pag welding tiltig, ganun na isang mata lang, ganyan, wala yan. Kailangan protection, goggles. Ugaliin nyo na magdubli kayo ng goggles dito sa loob. Bakit kayo kailangan magdubli ng goggles? Kasi minsan pumapasok dito yung dito ba? Nag-overheat ka, pumapasok. Minsan, sunog yung pilok mo. Pilok ba? Ano ba yun sa Tagalog yung pilok? Ito, ganito. Pero masakit, lang. Tiyagain mo kaysa mabuta ka. Sigaw yun, yung sigaw niya. Hindi, yung plastic. Yung plastic, matigas. Silupin ba? Ganito. Ganyan, ba? Mata mo, hawakan mo ng dalawa. Yung malaking tao. Pag walang talian mo ng simblak. Ganyan, tiyagain mo lang, ganyan. Tapos, idikit mo ito. Ganyan, biglain mo ganyan. Tapos, magdala kayo ng Tiramycin cream. Dapat may dala pala. Buti na lang na ko. Kasi yan ang experience ko na yan. Tiramycin cream. Mga sugat sa mata. Iba naman yung eye mo, Bicin. Iba naman yun. Panglinis lang yan. Pero panggamot sa sugat, yung Tiramycin. Isulat ninyo, papatay talaga itong mga na to. Oo. Kriman yan. Mo na lang. Hindi madala ng cotton buds yan. Yung ganyan hindi yan. Ano na spelling, sir? Oo. Wala man resita yan. Ano daw spelling? Anak nga gawin pa nyo akong Tiramycin, bahala na yan kung ano spelling dyan. Cream yan. Ointment. Mura lang yan. Oh. Tandaan niyo Kasi dami nang natulungan ko nitong plastic na Hindi pwede magnet, sir. Hindi pwede magnet yan. Hindi pwede magnet. Ointment ba? Pwede rin buhok, sir. Buhok, mahirapan ka buhok. Sinubukan ko na yung buhok. Yung ubi, Oh. sir, gitanggal ni Juan. Naikot Juan sa grinder. Si Juan may tanggal, mayo. Oh. Tanggal na buhok. O buhok, ganyan. Buhok ni. Sino Jasper? Yung papatay-patay. Kaya kayo, huwag kayong kumpiyansa. Goggles. Magdala din daw sigarilyo sir sa barko. Sabi ni Emil. Sa barko naman, ito si sigarilyo, ito. Di ba naalala nyo kailan nang may pinatay na kapitan ni Peter, sinaksak? Ang dahilan doon, sigarilyo. Sigarilyo, bakit? Kasi ito si Peter, may problema rin sa sa pamilya yata. Yun ang base sa sa balita na investigation. Ito si Peter, bumili na sigarilyo sa labas. Siguro, marami. Ilang rim siguro. Baka 2 rim. No? Konsumo siguro. Hindi man dineclare. Pag may sigarilyo kayo, i-declare ninyo talaga yan. Sa barko. Sa kay officer, third officer or second officer. Or kay kapitan. Sabihin, may sigarilyo ako, kap. Ngayon, sumampa yung port authority. Kandak ng nakita yung sigarilyo ni Peter.
Patay. Nagpenalty yung barko dahil sa sigarilyo. Ngayon, nagpaparty sila. Paparty sila. Si Peter, lasing-lasing na siguro. Kasi may mamam sila. Si Kapitan, sibat na, uwi na. Ha? Si Peter unang nagsibat si Peter. Sibat si Peter una. Inabangan pala doon sa kamarote ni Kapitan. Si Peter, ni Peter. Sinaksak, pinatay niya si Kapitan. Ay, siya ang suspect man. Siya man ang suspect. So, yun ang doon. Kailan lang na yun sa Marinong PH? Ha? Kaso, nakawin na Peter, hindi na magkulong dito sa barko. Kulong yun. Hindi na yun. Huli na pagsisisi. Ha? Pag may problema kayo sa pamilya niyo, huwag niyong dadalhin sa trabaho. Maliwanag. Sir. Pag problema sa uyab o sa asawa, anong gagawin? Palitan. Magpalitson kayo, magpa-party kayo. Di ba? So yan ang dyan. Ang iba kasi, ngayon, nakulong siya. Sinong kawawa? Yung pamilya niya. Siya rin. Di ba? Wala siyang dollar, kulong pa siya. Palit lang yan, no? Huwag niyong ipagpalit yung magandang trabaho niyo kahit ano man yan. Okay? Iba, maganda ng sahod. Nag-uwi pa ng mga liabitubo, adjustable at saka kutsilyo, kutsara sa barko galing. Bulyaso. Tools. Huwag niyong iwi yan. Dami-daming tools dito. No? Kung ano yung dala mo, pag sampa mo, mas magaan pa pagbalik mo, pag uwi mo. Kasi yung mga luma mong damit, mga pantalon, itapon mo na yan. Incinerator mo na yan. Pira ang iuwi ninyo. Hindi yung kwento at saka yung bagahe ng mga daming bagahe. Sinaunang panahon pa yun ng mga seaman. Pira ang iuwi ninyo. Okay? So, nakuha ninyo itong ibig kong sabihin ito. Kaya magdala kayo ng sigarilyo. Yung hindi manigarilyo, hindi magdala kayo ng maraming plastic. Silupin. Kung di, maghanap kayo dun sa barko na talaga. Plastic cover. Ito sa akin naman, nadali ito. Karayom ang kinuha nito. Sa hospital naman. Kasi sa construction pa ako dati, wala mang walang goggles. Yung bugoy-bugoy ko na helper, nag-grind. Biglang umikot. Ako naman nagputol ng square bar. Tinamaan dito. Mata ko. Nards. Subukan nyo rin. Lahat ng kasi nyo, kailangan subukan ninyo. Kasi, kumakapit kasi yung Okay lang yan, pero pag nakabaon ng husto, di maano. Buhok, lang yan, pero pag nakabaon. Ito na. Saglit lang, may tumawag si Sir. Sir, good morning. Hello, good morning, Sir. Anong oras na ba? 10 pa? Oh, good morning, Sir. Darating yun, Sir, pamangkin mo sa airport, alas 11. Alas 11 ngayong araw. Sige, Sir, maraming salamat. Karon buntag. Alas 11 ang arrival. Sunduin ko sa airport. Tumawag na sa akin. Kailan kayo magkabakasyon dito sa Butuan? Ay makabisita lang ko diyan, madaligyan ako kay niya po ko yung ipangkuha ng mga training, nagpa-medical lang, katatapos ko lang medical. Uy, sampa na kaagad. Sige, Sir. April pa. Ingat. Sige sir, salamat sir Walang anuman. Thank you. Okay, bye-bye. So, yun, siya. Si Peter yun. Yung pamangkin niya, pa-training dito. Peter. So, darating mamaya. Mayroon pa ba isang bakante, Sir Fred? Yung ginawa na kids. Pwede sir. Ha? Frame dito na to. Kinsa? Akit sa itunan. Yun si yung asan? Yun. Doy. Marami man to. Ay, kahit 100 pa na tao kasya. Hindi, diyan sa natin, lifter, diyan sa lifter.
Pag apike pa tala, iangat yung lifter. O ilan na kaagad yan? 10. O ilalim naman, 10. Ha? Yung dalawang tupos natin na car lifter dyan, pwede yan 5. Isa sa baba, ano, ganyan ba? Double dick yung ano ninyo, duyan. Parang sindado sira, tarima. Oh, sa presyuhan nga, 50 tao, ganito lang kalaki, oh. Ha? Diba? So yan ang ano natin, ha? Tiramycin, ointment, cream yan. Ointment, dadala kayo yan. Mura lang yan, mga... Ha? Oo. Oo. Pagdala kayo yan, in case ba? Tsaka yung ako, nadali ako dyan, yung kalawang masyado. Kasi sa barko, yung goggles doon na close type, pero may mga butas-butas dito. Doon ako sa mooring winch, may pinalitan ako doon na plates na grabing kalawang. May goggles ako, mayroon pang face shield. Itong kaliwa kong mata nangati. Itong kanan, nangati ba? Mupula. 2 days tala, hindi na ako makatulog, kaya swerte lang, kaya ano kami sa Durban. Nagpaano ko doon sa doktor. Kasi na-infection. Sa kalawang ba? Kaya huwag kayong kumpiyansa. Pag ano ka, makalawang yan, goggles, yung close type na walang ano dito, tapos pag ano yan, maghuhilamos kayo. Mumuis man yan. Ha? Yung kalawang, huwag kayong kumpiyansa yan. Ma-infection sa mata niyo yan. Nadali ako dyan. Kati. Makati ba? Tapos wala na, hindi ka makatulog dahil labad yung ulo mo ba? Walang ano to sa doktor, sir. Yung Wala yan. Walang prescription, wala. Wala yan. Walang resita yan. Pag Robos, Viagra, mayroong resita yan. Kaya kayong mga bata pa, damihan nyo na pagbili. Bilhan nyo na kami dalawa ni Sir Fred. Bigyan na lang. Sir Boy, 3 pala kami. Ayun si Sir Asyo, laylay-houtin na rin siguro yun eh. Hindi na rin siguro umano yung welding rod na 6011 noon eh. Shout out sa ating mga fans, si Makinista at saka si Ma'am Chiri dyan sa Australia at saka si Pinay Wilder. Magpapadala si Ma'am Chiri ng tulong daw sa atin mga PPE. Palakpak naman kayo. Pero yung mga product natin, Sir Fred, wala. Wala talaga. sa tigong pa to, sir. Amnesia, isa. Kaya pag-uwi natin, Sir Fred, baguhin natin ngayon, may bago sila mag-graduate, kaya lang may vaccine tayo na anti-amnesia. Dito sa Batok, Sir Fred. Dito. Chipping hammer. So yun yung sa ano ninyo ha, bago kayo kukuha ng insito, no? Kasi ang nagdidepende yung preparasyon ninyo, kailangan malinis, tama yung tacking nyo, hindi yung hindi nag-align yung dalawang labi ng pipe. High low. Hindi yan. Kasi yung root pass mo niyan, kahit tumagos yan, pag naka-high low yung ano mo, wala. Sabit pa rin. Kaya pag umpisa pa lang, may sabit na, huwag mo na ipagpatuloy, repairin mo na kaagad. No? Sinong walang insito? Kasi marami, no? Kasi itong insito natin, ito yun, doon kay kukuha sa kabila nating school. 3 criteria, mayroon kayong theory, okay? Mayroong actual demonstration. Mayroon namang oral interview. 3 yan. 3. Dito, itong actual demonstration, kung makuha ninyo ng 2 hours, 2 hours lang. Huwag nyo nang anuhin. Ito, kagaya nito, 2 lihir lang. Taglit lang. Hindi yung malapad masyado. Si Insan, malapad masyado. Ubos yung barko, yung welding rod natin, isang barko. Mabigat. Ito pala na pipe, schedule 80. 12 kilos ito. 12 kilos, 6 inches. 6 inches. Ito yung sa standard. 6 inches, 6 inches. Schedule 80. Kaya itacking ninyo ng maayos. Kasi mabigat yan. Mabigat. Tibayan nyo ng tacking. Tibayan ng tacking. Kasi mabigat ito.
Pero yung doon, ewan ko kung ano ngayon doon sa kabila nila, na baka wala ng ano, para schedule 40 siguro yon. Pero wag pa rin, kahit schedule 40, mabigat pa rin yan. Pag 6 inches, 12. Ito 12 kilos. So, ibig sabihin, bawat inches nito, tig 1 kilo. Ha? Ayos ba? Pasado na to? Ang nag-demo nito, si Sir Brian, yung ano natin, instructor sa kabila, Caraga Skills Training Centers, kanya to. Okay? So, kayong wala pang insito, mag-ano talaga, mag-practice kayo ng husto. Okay? Sa G-Town naman, sino yung malanbis natin? Mag-ano na kayo? Mag-3F na, 2F, 3F, 4F. Ha? Tapos next week, IPCAW na kayo. Sino ba yun? Ikaw, si Chef, sino pa ba? Apat kayo, ha? Tapos pagtapos ninyo ng ano doon, tama-tama naman matapos sila ng masining, sabay na naman kayo doon. Kayo ang papalit doon sa magmamasining. Sino na pwede magmasining dito na kuan? Wala pa? May sunod, sir. O kayo. Kayo ni Chip. Ito, dalawa. Sino pa? Si Benji, hindi mo na. Huwag mo na to si Benji. Dito mo na. Ikaw, Insan. Ha? Huwag yan, si Tanduay. Ilang days yun, sir? 30 days yan ang inano ko, pero kinuha lang ni engineer doon ng 10 days yata. 10 days, kasi ano lang naman sila, 5 sa isang linggo. Wala silang Saturday. Ha? Kaya wag kayo magtanong talaga, at saka paturo kayo ng husto doon. Ha? Lahat, ano ba sa inyo? Tanami sir na nag-demo nito sir, nag-videohan naman sir para Oh. Pero nag-ipaturno niyo siya ng kuan, pang tapered, paano ano yung sitting ng compound race? Ha? Competition. Very important 'yan. Very important yang inside trade. Kita niyo si Chief Kainglit, siya ang nagtuturno. No? Kasi sa barko talaga may mga time walang parts, kailangan mo i-repair. So, bibuild upan mo siya ngayon, imamasining mo na naman pagtapos mo ng build up. Ay kung pag masining mo, hindi ka marunong magbasa ng vernier caliper, maluwag na naman, build up ka na naman uli. Wala ka ng wala ka ng AG40 at saka AG45 na bronze rod, silver rod. Patay na ngayon. Kailangan 0-0 talaga yun sa masining. Hindi pwede yan na maluwag ng konti, pansiran mo sa gilid, hindi yan. Ha? Kailangan mahaba. Pag turniro kayo, mahaba ang pasensya ninyo. Mahaba ang pasensya ba? Huwag mainipin. Huwag mainipin. Okay, ano muna tayo? Copy muna tayo, Sir Fred. Tapos susunduin natin yung ano. Shout out pala sa ating mga viewer, Luzon, Visayas, Mindanao. No? Pasensya na yung mga minsan, nandoon na pupunta yun sa spam, yung message nila. Matagal ko ma-replyan. No? Address ng school natin. Butuan City yung ano natin, training center. Butuan City, Philippines. Agusan del Norte, Caraga Region. Sunduin kayo, galing ng airport, Manila, barko, sunduin kayo. Oh. Thank you at saka maraming salamat. Welcome. Ano tayo, yung walang babae, lalaki, welcome dito. Matanda o tigulang. 18 years old up to, ilan bang age limit natin sa Canada? Uy, kahapon pala, may nag-message sa akin. Nag-hiring siya ng welder. Mga GMAW, IPCAW, GTAW. Pero ang sahod, $7 per hour naman. Mababa. Diba? $7 to $10 per hour. Kinikwinta ko sa 8 oras. Di, magkano lang yun? 76 oras, 7 hours. Sabi ko nga sa, foreigner sabi ko nga sa kanya, mababa man masyado yun, sir. Kasi sabi ko, yung land lease ko dito, pinakababa na mga 200,000 a month. So, i-divide mo yan ng 20 days na lang, or 24 days, divide sa 8 hours. So, sabi ko mababa, kasi magkano lang yung per hour mo sa, $7 lang. Para sa Pilipinas, rate lang. Tandaan nyo, pag nag-abroad kayo, dapat hindi bababa yung sahod ninyo ng 50,000. Sa Lithuania,
Ay, malapit yan sa Ukraine. Sabi ko, ay, baka sabi ko, punta ka ng mga kasi sabi ko sa kanya, anong agency sa Pilipinas? Wala pa siyang agency. Direct, ay wala, malabo yan. Kailangan, wag kayo pala ito sa mga landbis, ha? Sa barko, wag kayong walang kontrata. Hindi dadaan sa POE, kailangan dadaan talaga kayo sa POE. Wag kayo yung direct hire na hindi dadaan sa POE, mayayari kayo dyan. Illegal recruitment ang niyo na. Wala kayong kalaban-laban. Okay, so yun ang reminders ko pala, no? Thank you and good morning.